So, dito nga po mga kalingap mga ka-EDSI, Beyonce biglang nalungkot nang maalala ang sinabi ni Kalingap Edo na. So, ano nga ba ito? Yan po yung ating pag-uusapan po mamaya mga kalingap mga ka-EDSI. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito sa mga bago pa lang po sa ating munting channel, huwag po natin kalimutang suportahan ang ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. At paunawa, panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ang nilalaman nito. So, dito nga po mga kalingap mga ka-EDSI, bigla nga pong nalungkot itong si Beyonce nang maalala po yung sinabi po ni Kalingap Edu. Pero bago po yan mga kalingap, pag-uusapan lang po muna natin ang nalalapit nga po na ribbon cutting po ng bahay po nila Beyonce at magaganap na nga po sa Sabado. At confirm na po yan mga kalingap dahil sa live nga po ni Kuya Val, kinonfirm na nga po niya na sa Sabado po ay tuloy na po yung ribbon cutting nga po ng bahay po nila Beyonce dahil kumpleto na po, may tubig at kuryente na at naglilipat na rin po ng mga gamit nga po yung pamilya po ni Beyonce. At napanood naman po natin yun sa vlog nga po ni Dr. Love. At dito nga po mga kalingap mga ka-EDSI, isa rin po sa dahilan po kung bakit hindi po siguro nakapunta nga po itong si Beyonce sa velvet box nga po dahil nga po sa nalaman po natin na masama rin po pala ang pakiramdam po ni Beyonce dahil nga po sa sobrang pagod sa kanilang paglilipat. Pero okay na rin po siguro yun mga kalingap para mabigyan po ng chance din po yung iba. Pero syempre hindi natin maiiwasan po na marami po yung nagtatampo kasi nga po dahil dun sa botohan na nangyari at naganap nga po kaya marami po yung nagsasabi na bakit nagbotohan pa kung hindi lang din naman po makakasama itong si Beyonce at Carla nga po. Pero unawain na lang po natin mga kalingap kasi nung time din po na yan ay masama din po yung pakiramdam nga po ni Beyonce. At dito naman po mga kalingap mga ka-EDSI, pag-uusapan naman po natin yung ating naging thumbnail nga po na Beyonce biglang nalungkot nang maalala ang sinabi ni Kalingap Edu. Alam ko hindi lang po ako, marami din po sa inyo yung nalungkot din po sa part 71 nga po kung saan umamin na nga po itong si Beyonce na mahal na po niya itong si Kalingap Edu. Talagang grabe yung naramdaman po natin na lungkot, saya at kilig dito nga po sa part 71 nga po ng Tambalang EDSI. Lalo na po nung sinabi po ni Beyonce na sabihin lang daw po ni Kalingap Edu kung ayaw na po niya. 'Di ba? Grabe no. Sobrang kumbaga parang ang sakit lang sa loob yung mga sinabi po ni Beyonce. 'Di ba? Kumbaga nakakalungkot. Kasi hindi po natin aakalain na ganun po yung sasabihin at nararamdaman po ni Beyonce nga po na may halong kilig, saya, kaba at takot nga po na baka pagkatapos po ng ribbon cutting nga po ng bahay po nila ay matatapos na po yung EDSI. Pero yun nga po mga kalingap mga ka-EDSI, nabanggit nga po ni Beyonce na at hindi nga po niya nakakalimutan yung sinabi po noon ni Kalingap Edu na susuportahan lang po niya itong si Beyonce hanggang sa matapos po yung bahay po para dito kina Beyonce. Pero yun nga hindi natin inaasahan at hindi rin po aakalain ni Beyonce na kumbaga pareho po silang nagkagustuhan Syempre noong una ganun po yung nabanggit po ni Kalingap Edu pero hindi po niya inaasahan na mahuhulog at magkakagusto po siya dito kay Beyonce, di ba? Grabe no? Kaya minsan hindi po natin maiiwasan na siyempre sa tinagal-tagal din po nilang pagsasama, kumbaga hindi kumbaga nandun na rin po na nahulog na rin po yung loob po ni Kalingap Edu dito kay Beyonce, di ba? Kahit sino naman po, di ba? Sa ganda po ni Beyonce, sexy, mabait, kumbaga halos na sa kanya po lahat at family oriented nga po, di ba? At yan po yung isa po sa nagustuhan po ni Kalingap Edu dito kay Beyonce, yung family oriented. At napakasinop din po ni Beyonce pagdating sa pera. Kumaga marami po silang pagkakapareho po ni Kalingap Edu. Kaya talagang bagay na bagay po silang dalawa nga po At ayun nga po mga Kalingap mga ka-EDSI. Masaya po tayo dahil sa wakas makakalipat na rin po itong sina Beyonce nga po sa malamansyon po nilang bahay. At syempre, malaking pasasalamat po natin sa lahat po ng mga tumulong, lalong-lalo na po sa mga sponsor na talagang hindi po iniiwan po si Beyonce. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po sila na sinusuportahan po itong si Beyonce. At maging sa Kalingap, nagpapasalamat po tayo dahil kung hindi rin po sa kanila, hindi rin po makikilala ng mga sponsor po itong si Beyonce.